Good day to everyone who's watching this video. Today, we are going to discuss the topic about solar thermal system or also called CSP. Now, but what does CSP means? So, CSP stands for concentrating solar power or other term lang siya for solar thermal system. But before we dive deeper to the topic and explore the different kind of solar power plants or solar power system and their type of harnessing solar power, I want you to all know that all the type of solar power plants have the same operating principle. So, okay. The method of harnessing power from a solar system uh, from the sunlight. The sunlight reflect to the mirrors, and the energy from the sun reflected to the tube. At yung tube na yun ay mayroon yung tubig na nilalaman. Hindi siya basta-basta tubig, HTF or heat transfer fluid. At sa loob, at dahil sa composition ng mga mirrors na ginamit para sa tube, ngayon at ang tubig ay makaka-receive ng very high temperature coming from the energy of the sun that reflected the mirror. Ang accumulated intensity na matatanggap ng fluid na galing sa mirrors ay about around 400 and even 700 degrees centigrade. At yung init na galing sa fluid ay ipapasa niya ngayon ito sa tubig. At yung init na galing sa tubig, ito ngayon ay mag-e-evaporate at magiging steam. At yung steam na na-produce ng fluid at or water ay ang magpapaikot sa turbine. So from this, ang turbine ngayon ay magpo-produce ng electricity. So, ganun lang. Lahat ng solar thermal system is same nga lang sila ng principle. So, nagkakaiba-iba nga lang daw sila sa pag-harness or kung paano nila i-harness yung heat energy na galing sa sun at i-reflect ng mirror. Doon lang sila nagkakaiba-iba. And sa different types ng ating mga solar thermal system ay ang bawat types na yon is ay may kanya-kanyang lakas kung paano nila i-amplify yung heat or yung heat energy coming from the sun patungo sa may tube. At sunod dito sa next slides is yung mga type naman ng solar thermal system or CSP. So we have here parabolic trough. Second is solar tower. Third is linear Fresnel reflector. And lastly is what we call parabolic dish. So lahat ng iyan, kagaya nga ng sabi ko kanina, ay pare-parehas lang sila ng operating principle. So saan sila nagkakaiba? Doon nga lang sa paraan nila kung paano nila i-harness yung energy that comes from the sun. At para mas maintindihan natin, my fellow reporters will report the different types of solar system, solar thermal system or also called CSP. So, pag-usapan naman natin ngayon ang heat transfer fluid. So, ano nga ba ang heat transfer fluid? So, sa basic or general description, sabi dito, in solar thermal system or heat transfer fluid or HTF,
is a liquid or a gas specifically manufactured for the purpose of transmitting heat from one system to another. So, yung tinutukoy dito na liquid is hindi lang siya basta-basta liquid. So, may iba't iba tayong type ng heat transfer fluid. Ilan sa mga examples natin dito is air, water, synthetic oils, and yung mga other base fluids natin na specifically manufactured for this type of process, which is yung dumadaan sa yung fluid na kailangan idaan natin sa heat exchanger set. So, punta tayo ngayon dito sa may diagram, which is yung diagram na to is example diagram for parabolic trough. So, dito, kagaya nga ng sabi natin kanina sa operating principle, from energy of the sun, magre-reflect siya sa may tube. Tapos, yung tube na yun ngayon, andoon yung tinatawag nating heat transfer fluid. So, dadaan siya ngayon dito, sa may red na yan, kung nakikita nyo. And, pupunta siya ngayon sa may heat exchanger set. At dun sila magko-combine ng init ng specific fluid natin at ang water. And yung pag nag-combine sila, dun iinit yung water and magko-cause ng steam. At yun yung mismong magpapaikot sa ating turbine. So, bakit meron hot salt tank dito and may cold salt tank? So, dito gumagana ang heat transfer fluid. Ang heat transfer fluid is isa siya sa may magandang component para mas ma-store natin sa tank na to yung steam or yung init ng fluid. And yung specific fluid na to or yung mga specific fluid na to is eto ay may mas matagal na pag-cool down or yung cool down effect niya is mas matagal than water. Dahil nga sa mas mataas yung kanyang kailangan maabot na init para mag-steam. So, dahil dito, even umuulan or gabi, dahil ini-store natin yung specific fluid natin and dahil nga na-store natin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-conduct niya ng steam at magpapaikot sa turbine. So, kahit gabi or umuulan, is gumagana pa rin yung ating solar thermal system. Ngayon, punta tayo dito sa tanong. Bakit nga daw ba natin kailangan pa gumamit ng HTF or heat transfer fluid instead of using direct system fluid, which is yung water? So, alam naman natin lahat, or based on our researches, water evaporates only at 100 degree centigrade. So, kapag na-reach niya na yung 100 degree centigrade, ay mag-i-evaporate na siya. At magki-create na siya ng steam. Dito sa heat transfer fluid, is mayroon siyang mas mataas na kailangan maabot na init para mag-evaporate siya. So, karaniwan dito, merong 400 degree centigrade, merong 750 degree centigrade. Yun nga yung mga example natin kanina, which is kagaya ng mga synthetic oils. So, good day everyone. So, my name is Kyle JV from BSE 3B. And I'm here to report the parabolic trough. So, let's start. So, ito yung topic 1 natin, which is the general description of the parabolic trough. These troughs, also known as line focus collectors, are lined up in rows on a solar field and are composed of a long parabolic-shaped reflector that concentrates incident sunlight on a pipe
that runs down at the middle of the trough. The collectors utilize a single-axis solar tracking system to track the sun across the sky as it moves from east to west to ensure that there is always maximum solar energy incident in the mirror. So, ang parabolic trough daw is line focus collector. So, ito, ibig sabihin lang nito na yung parabolic trough is, ano lang siya, kumbaga, ang ang pinaka idea kasi dito is kukunin ng kukunin yung energy ng mirrors wherein dito sa parabolic troughs ay is meron siyang uh, curved na mirrors na kumukuha ng mismong energy. So, ang main idea kasi kung paano ito mag-work is una is i-collect niya yung mismong energy through the sun. Tapos, itututok niya ngayon sa mismong pipe wherein yung pipe na yun is merong liquid na nag nagpo-produce ng heat and nag ay nag na umiinit and nagpo-produce naman ng ng vaporized na water wherein yung mismong vaporized na yun is nagiging yun yung nagpapatakbo sa mismong turbine. So, ayun. So, etong ano na to, ang parabolic trough kasi is, ayun nga, kagaya nga na sabi ko kanina, meron naman tayong example mamaya na ipapakita wherein para mas ma-visualize natin ng mas maayos yung parabolic trough. So, dito sinasabi lang rin dito na yung etong parabolic trough daw is nagmo-move siya from east to west para makuha yung mismong para makuha yung maximum na capacity na pwede nating makuha. So, next. So, the receiver pipe in the center can reach temperatures upward of 400 degree centigrade. As the trough focuses sun at 30 to 100 times its normal intensity. So, ito naman daw is umaabot hanggang 400 degrees centigrade and nag-aano siya ah and nagfo-focus siya sa sun 30 to 100 times sa intensity ng sun. So, next. So, ito naman yung sinasabi ko kanina which is the example of the parabolic trough. So, ito yung ano. So, ito yung mismo actual na design ng isang parabolic trough. Wherein, ayan, makikita natin na meron siyang curved mirrors and kung makikita nyo yun na meron siyang ah pipe na dyan nakadirect yung sunlight. So, ayan, makikita natin, ayan, isa pang example para mas makita and mas makita natin yung mismong function niya. Ah, so, next naman is eto. So, ganito yung ito na yung basic function niya. So, una, ayan, meron kang sunlight wherein tatama siya sa curved surface and magbabounce siya sa mismong pipe. Wherein yung pipe na yun is made up of glass din and vacuum. And yung ano na yun is merong fluid wherein yun yung umiinit. So, ayan yung mismong ano niya, basic principle. So, next naman, ito pa yung isa. So, ganito yung nangyayari.
So dahil nga 'di ba curved yung mismong ano niya, yung mismong shape ng ng mirror, ang mangyayari sa kanya is mag-iinit yung mismong pipe. So eto ayan, kita natin na nagro-rotate din siya, and makikita mo rin na ayun ayun ganito rin yung mismong ano kanina, pinakita lang siya furthermore para mas maintindihan. So ito yung diagram ito yung parabolic trough basic diagram. So ito yung kanina, kung makikita nyo dito sa bandang left side is makikita nyo yung mismong mirror ng parabolic trough. Wherein, ayan, pinapakita dito na dahil ng curve siya is mag-aano yung init. Mapupunta dun sa pipe. Tapos yung pipe na yan is iikot siya. Kumbaga, magpa-process siya. Yung liquid niya mismo is pupunta sa heat exchanger set. Wherein yung heat exchanger set is merong water. Then, next naman na pupuntahan niya is yung steam turbine. So, sa steam turbine, dito pinapakita na meron siyang dito sa heat exchanger set ano na siya into gas. So dahil magkakaroon siya ng 'di ba water dahil sobrang init ng tubig, nagkakaroon siya ng evaporation. Wherein yung evaporation na yun is nagkakaroon ng pressure uh, which means na kaya nitong paikutin yung mismong steam turbine, and dahil nga umiikot na yung steam turbine, so 'di ba, alam naman natin na ang principle ng ano is ayan na yung sa moving parts na ganyan is nagge-generate ng kumbaga sa generator na yung mechanical energy is nako-convert into electrical energy. So dahil sa pag-ikot ng steam turbine, nagge-generate siya ng electrical energy which is napupunta naman sa generator. Then yung generator is nag-aano siya, nakakonect naman siya sa step-up transformer wherein eto naman ang ano naman step-up transformer is syempre step up niya yung gene-generate na electricity. And dahil nga nag-aano siya, dahil nag-e-evaporate yung mismong yung mismong steam natin is napupunta naman siya sa condenser. Kumbaga parang nire-recycle lang siya. Nire-recycle yung mismong natin, yung mismong fluid natin, wherein pag napunta siya sa condenser, babalik siya dun sa ulit, papupunta ulit siya sa heat exchanger set, and hanggang sa mag-flow and paikot-ikot lang rin siya halos. Para syempre, gusto natin na makatipid din tayo sa ginagamit nating mga fluids. So, next naman is, ito pa yung isang example ng parabolic trough, which is ang gamit naman is hot salt tank and cold salt tank. So, dito naman, kagaya ng kanina, ang ano lang naman dito, ang gamit naman dito is hot salt tank, wherein ganoon din naman yung mismong nagiging process ng niya, ng ng parabolic trough. So next naman is, so ito naman yung heat exchanger set. So dito sa heat exchanger set, pinapakita lang dito na magkakaroon ka ng input from right, then pagkaroon mo ng input, magkakaroon siya ng 'di ba, dahil nga mainit 'yon, magkakaroon siya ng process which is the water and
water ano tawag doon? Ah, water to water to ay liquid to gas, which is the evaporation, and lalabas naman siya sa kaliwa. So ayun. So next naman, ito naman yung isang example wherein balik ano naman siya. Ah, kumbaga ganito yung mismo nagiging process niya. Wherein yung ayun nga, yung may ano ka na mag-insert ka ng heating medium tapos magkakaroon ka ng cold fluid wherein pag kung nagsama yung dalawa na yon is magkakaroon ng evaporation. So dahil dito, ayan, kagaya nito, yung mapupunta yung isa sa may ano condenser, and yung isa naman is mag-out naman siya sa mismong ano natin, sa mismong turbine natin. So, ito pa yung isa na example lang heat exchanger set wherein magkaano naman sila na baliktad naman. So, next naman, ito yung actual na itsura ng isang ah ano, heat exchanger set. So, ito naman yung ito naman yung ginagamit na nagpo-produce ng steam. So, next naman, ito naman yung ano natin, ah ito naman yung sa may blades natin sa turbine. So, ito is, ito naman yung ano, at ang ano dito is, kung gaano karami yung blades niya is ganun din kadami na po-produce na ganun din kadami na po-produce na evaporized na gas. So, sipin nyo gaano karami yun. So, next naman is the operating principle of the parabolic trough. So, dito, sinasabi dito na heat from the sun is being collected by special mirrors which is then reflected to the pipe that runs down the middle of the trough. So, kagaya ng sabi ko kanina, ito nga, na yung mismong glass, yung mga mirror is nag-aano siya, nag nagre-reflect siya directly directly sa mismong pipe. Wherein umiinit siya, wherein yun yung mismong para uminit. So within this central pipe is a heat transferred fluid, also known as HTF, flowing inside it. The HTF inside the pipe can reach a temperature around 400 degrees centigrade that trough focuses sun at 30 to 100 times. It's normal intensity. So, gaya nga ng sabi kanina dun sa definition niya, umaabot yung temperature nito ng 400 degrees centigrade as the trough focuses the sun. And 30 to 100 times naman sa normal intensity. Dahil syempre, yun nga, directly siya. Nakadirect siya. Rather. So, next, this hot fluid goes to the heat exchangers where the heat is transferred to water, generating high pressure superheated steam. So, kagaya nga ng sabi ko kanina, pupunta siya sa heat exchanger wherein pag syempre nagsama yung mainit and yung water is nagkakaroon siya ng evaporation. So, yun yung dahil nga sobrang ano niya is mag-create siya ng high pressure. So, this steam then moves to a turbine to power a generator and produce electricity. So, ayun nga, gaya rin uli ng sabi ko kanina na yun, merong steam na
meron siyang, yung steam na yun, papaikutin niya yung turbine para gumana siya para gumana yung makapag-produce ng electricity yung generator. Then, ano siya sa step-up transformer. So, next naman, ito naman, yung HTF naman is continue na iikot siya dun sa system. So, dahil nga sa condenser, di ba? Ayan, ito, yung pangalawa. The steam is being condensed, which is to be set back through the heat exchanger. So, ayun, mapupunta siya i-condense siya and ibabalik siya sa heat exchanger para naman makapag-produce ulit ng same na ano. Kumbaga, mag-iikot-ikot lang si HTF hanggang sa makomplete niya hanggang sa mag-process siya na mag-process. So, ayun. Now let's move forward to the working principle of the next type of solar thermal system, which is the solar tower. Yung mga different kind ng STS or solar thermal system is pare-parehas lang ng operations. Magkakaiba lang yan sa way nila kung paano mag-collect ng energy sa sun. So the setup includes an array of large number computer-controlled sun tracking mirrors known as heliostats. Sunlight can be concentrated as much as 1,500 times its normal intensity. These mirrors moves in dual axis and are located at ground level, which collects energy from the sun then reflects it towards a receiver, which contains HTF located at the top of a tower. The HTF is being heated at around 600 centigrade. And just like in the parabolic trough, this HTF through pipes, it goes to a set of heat exchangers, then it transfer heat to the water, thereby generating high pressure superheated steam which is being used to turn a steam turbine. Sabi dito na yung solar tower daw ay kaya niyang i-amplify yung sun's intensity up to 1,500 times. Compared dun sa parabolic trough which is 30 to 100 times. So mas mataas dito sa solar tower and yung temperature ng HTF dito is maabot naman ng 600 centigrade. Next, makikita nyo dito yung actual na picture ng solar tower. Yung mga mirror na yan or yung mga nabanggit ko kanina na tracking mirror, ayan yung tinatawag na heliostat. Compare sa parabolic trough, tinatrack dito yung sikat ng araw with one axis only. It moves from east to west, kaya ang axis niya is north to south. Dito naman sa solar tower is dual axis ang movement niya, meaning kaya niyang mag-move from east to west, north to south. Ganun yung sun tracking capabilities ng mirrors dito sa solar tower. Tapos, pagka-collect ng init or energy na galing sa araw, magre-reflect yon directly to the thermal receiver na nasa taas ng tower which contains the heat transfer fluid or HTF. Parehas lang sila ng principle ng parabolic trough, kaya nga sabi ko kanina, pare-parehas lang sila ng operation or principle. Magkakaiba lang sa way ng pag-collect ng energy sa araw. Next, ito naman yung schematic diagram ng solar tower. Dito, i-collect yung energy ng araw gamit yung heliostat and magre-reflect yun sa thermal receiver which contains the heat transfer fluid. Ngayon, may initan yun, then pupunta na siya sa may heat exchanger and may mga may iwan dun sa tight vessel or yung tinatawag na hot salt tank para may magamit pa rin kahit na walang sikat yung araw or kapag gabi na. Ngayon, may initan yung tubig dun sa heat exchanger kaya magpo-produce ng steam. And yung steam na yon yung magpapagana sa steam turbine na nakakonect sa generator. Then, yun yung magre-result ng pag-generate ng electricity. And then yung mga steam, dadaan yun sa condenser
para maging liquid and magpapump siya back to the heat exchanger, and the process or cycle will repeat. Linear Fresnel reflector. The design of this type is combination of parabolic trough and solar tower. Dito sa linear Fresnel reflector, uses flat mirrors. Kung ikukumpara dun sa parabolic trough and solar tower, ginagamit doon is yung curved mirrors. Kung saan yung curved mirror is mas mahal kung ikukumpara dito sa flat mirrors. These flat mirrors moves in only one axis, unlike sa solar tower and parabolic dish, which moves into two axes. It adapts the working of solar tower, which the mirrors on the ground collects light from the sun and reflect it towards a fixed receiver located above. Parang katulad lang ito nung sa solar tower. Pero ang pagkakaiba nila is yung solar tower gumagamit ng curved mirrors. Dito sa linear Fresnel is gumagamit ng flat mirrors. Previous designs generate steam directly without the use of HTF, which are now obsolete. LFR nowadays also uses HTF to generate steam. The classic LFR has only one linear receiver on a single linear tower. To increase optical and ground use efficiency, the improved design called compact linear Fresnel reflector used multiple receiver for each set of mirrors so that adjacent mirrors have different inclination in order to target different receivers. So next, ito yung representation ng linear Fresnel reflector. Kung makikita dito, yung mirrors ay dikit-dikit. Then, yung light magre-reflect sa mirror, then reflect into tube. Kung saan, yung iba hindi na-reflect talaga doon sa mismong tube. Kaya meron tayong secondary reflector. Kung makikita nga natin is dikit-dikit yung mga mirrors. Ito yung isa sa disadvantage. So next. One big disadvantage with this design is the shading effect of adjacent mirror, which can be encountered only utilizing more ground space, which increases costs. Dito kasi pwedeng maaninuhan yung isang mirror ng another mirror, thereby decreasing its efficiency regarding the collection of heat from the sun. Saka dito, ang sa advantage niya is the flat mirrors is cheaper than the curved mirrors. Then one disadvantage is very high temperatures are not produced as compared to a parabolic trough or a solar tower, and therefore the efficiency is less. Pag di kailangan ng mataas na output, pwedeng gamitin itong LRF. So this is the picture in real life situation ng LFR or linear Fresnel reflector. So next. Ito naman yung sinabi or diniscuss ko kanina na compact linear Fresnel reflector or improved. Dito, dalawa na yung kanyang receiver. Then, doon kasi sa una, kanina, dito, isa lang yung receiver. Nasa gitna lang. Pero dito sa improved, dalawa na. Kaya yung mirror, may sensor siya kung saan papatamain yung or saan i-reflect yung light or sino re-receive ng light. Then next,
This is the 3D compact linear Fresnel reflector. Parabolic dish, description and operating principle. Well, a parabolic dish is a type of solar collector that harness the power of sunlight in the interesting way. Ito ay nagko-consist ng mga curved reflective dish-shaped surface na nag-a-act as a parabolic reflector. Yung purpose na to is kinoconcentrate na yung sunlight into a central receiver or the PCU located at the focal point, and this PCU is nakalagay sa PCU yung thermal receiver tas Stirling engine. And while this receiver absorbs the concentrated sunlight, kino-convert niya yung heat and the other energy. And also, para ma-ensure performance ng parabolic dish, naka-utilize to as a dual axis tracking system, where para ma-allow yung dish na continuously face the sun directly and track its movement through the day. So by doing so, the dish can maximize the amount of sunlight it captures and directed it to the receiver for energy conversion. And also, yung dish na to is kayang mag-concentrate up to 750 degrees Celsius. That is the limitation of the size of small quantity of the fluid. And yung parabolic dish ay suitable pa siya sa small scale power generation. Now, dumako naman tayo sa Stirling engine. Nabanggit yung Stirling engine na nakapulod sa PCU. Stirling engine description and operating principle. Yung Stirling engine is mahirap to ma-understand, pero ito yung paliwanag sa kanya. Ang Stirling engine ay isang kind of external combustion engine where it kino-convert na to yung thermal energy into kinetic energy by heating and cooling the working gas sealed in the cylinder. And sa yung working gas na yon sa inside the engine minsan ay air, helium or hydrogen para ma-move yung mechanism from the hot side to the cold side. And when the gas is hot in the hot side, na-expand or tinutulak niya yung piston. At pag nag-move naman to sa cold side naman, nagko-contract siya. And also pala, yung key principle na tong Stirling engine ay yung fixed amount ng gas niya na nakasil dun sa engine. And the external combustion engine, yung heat niya na nasusupply air inside the engine from the source outside the cylinder instead of being supplied by fuel burning inside the cylinder. Dito naman sa next slide, ito yung itsura ng parabolic dish. So let's try to appreciate it. Dito makikita dito yung PCU na nasa focal point na with Stirling engine. Yung red arrow dyan, yan yung nagmo-move siya from north to south, east to west. And merong mirror, concentrator, outward frame, yung elevation niya, tas yung base or the pylon column. Yan. Dito naman sa next slide is makikita natin yung mga largest solar thermal power station. Well, kung gusto niyo makikita ng isang solar tower ay solar thermal system, dito magpunta kayo sa mga country nito na mababanggit.
yung Ouarzazate Solar Power Station na malolocate sa Morocco ay isang type ng parabolic trough and combination na ng parabolic trough and solar tower na na-build noong 2018. Yung Ivanpah Solar Power Facility naman, makikita sa USA, isa siyang solar tower na na-build noong 2014. And yung Mojave Solar Project, sa USA din siya makikita. At isa naman siyang parabolic trough na nabuild din kasabay nung Ivanpah na 2014. Yung Solana generating station naman, makikita rin siya sa USA. Isa rin siyang parabolic trough at mas nauna siyang nabuild kaysa dun sa Mojave. 2030 siya nung na-build. At sumunod yung Genesis Solar Energy Project na makikita ulit pa rin sa USA at isa siyang parabolic trough at na-build noong 2014. And yung last is yung Solabent Solar Power System na makikita naman sa Spain na isang type ng parabolic trough na nabuild noong 2012. Dito makikita din pala yung capacity ng yung megawatts and yung kanyang area o kung gaano kalawak. At sa next slide, ito yung note nito yung under construction. So hindi pa siya tuluyang natatapos. Ito makikita to sa Dubai, UAE. Yung pangalan na to is yung Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase 4 na makikita sa Dubai UAE. Ito ay combination na nito ng parabolic trough and solar tower. Katulad lang siya ng Ouarzazate. And yung date pala is 2022. Well, under construction siya. So, ayun nga, dito nagtatapos yung aming report. I hope na meron tayong natutunan na one thing or two about dito sa solar thermal system. Maraming salamat at magandang buhay.